na kunyari, ay live na pala. I didn't know that. Tapos sisisin na naman niya ako. Parang, hello, alam ko lang eh. Text ako sa kanya. Pwede bang burahin yung first Tinanggal ko na nga yung ano eh. Yung kay ano. Ayan tayo. Ayan tayo. Naka-live na. Ayan, sir. Live na ito. Live na rin ito. Promote ko na, oh. You know, Senador clothing. Yun. Lalabas yan soon ito. Senador. Senador, ha. Negosyante. T-shirt yung tinuturo ko, Senador, ha. Senador. T-shirt. Negosyante. Hindi sana itatakbuhan ko. Presidente nga gusto niya eh. Pero Sir Ronald, mukhang bukas ng DLG. I'm just saying. Bukas ng DLG, tatakpan na si Abalos. Alright. Tingin ko nagdadalawang isip. Oo. Sige, pag-usapan natin lahat yan. Uy, naka-live na tayo. Ingat tayo. Okay. Let's get intimate. One family. Mark, you wanna... yan. Okay. Good. Alright. Okay, let's start. Okay. Sir Ronald, you wanna put this para ma-film mo yung podcaster vibes natin? Masakit sa tenga. That's why. Okay. Naiipit sa tenga ko. Naisip ko, bakit parang ang hindi siya nagsusud? Okay. Di ka talaga... Pag mga senior, huwag mo nang pilitin ng mga ganyan Bakit si ano? contraptions. Basta mga ipit-ipit ayaw mo. Okay. Bago may masabi ka na i-regret na naman natin sa Ronald. Live ka na, wala nang sisisihan yan. Okay, let's go. 1, 2, 3. Hello! Welcome back to your favorite Tres Super Marios discussion, ang political podcast, Project Pilipinas. Ang daming ganap since last time we discussed yung mga latest sa Philippine politics. Mukhang Mark and Ronald, hindi lang natin dinidiscuss ang politics, mukhang we're influencing what's happening. Yung isang sinabi ko sa ICC, tinanong ng media sa DOJ, tinanong media sa Supreme Court. Tapos nakalagay on Richard Haydarn's vlog. Tapos yung impeachment naman, di ba? Nako, tinanong pa. Ang nag-clarify pa si Tulfo. Di ba? Erwin, ay, wala akong alam dyan. So, kailangan pa niya sagutin tuloy. Mukhang hindi na to podcast. Medyo iba nang ginagawa natin ngayon. Sir Ronald, kamusta ka na? At nagkasagutan si Vice President Sara at saka si Congressman Garin. Yun, exactly. Sabi ni Congressman Garin, sino yung source mo? Buti na lang hindi sinabi ni Vice President. Si Haydarian, tsaka si Llamas, tsaka si Mark. No? Buti na lang hindi sinabi yun. Kasi sisikat tayo lalo pag sinabi nila yun. Basta ako ang narinig ko, I don't know kung ano narinig ko, 240 daw yung open sa lower house at least. At some were wondering if Ilan ba kailangan? No, 240 will be enough in the Congress. Yung issue yung 17 sa Senate ang kailangan, di ba? Two-thirds man. Yeah. That's 17, I think. 8 lang yung kailangan sa Senate para ma-block yung conviction. Yeah. So, conviction. 8, diba? So, from 24, so 60. So, I need 1 to 17, right? Yeah. That's what my understanding is. So, yun lang ang issue ngayon. But at sa bilang ko ay 4 na lang yung natitira. That's why, Sir Ronald, I had a suggestion for one of those 4. Sabi ko, why not BBM will offer Robin Hood Padilla, the VP? Hindi naman na kailangan. Tapos si Ron, sabi, ma'am, may urge talaga ako mag-serve eh. May urge talaga ako. Mag-urge ako. What if he'll offer it to 10 different people sa Senate? Siguro kung 8 pa yung natitira, pwedeng offeran yung isa. To split the ticket. Oo, di ba? Pero sa ngayon kasi, ang bilang ko 4 na lang. Hindi na kailangan i-offer ng... But that would be a crazy Machiavellian move, no? Pero yung mga Duterte side kaya, naliligaw na din kaya sila doon sa mga pwedeng nasa edge o wala silang panligaw eh. Wala silang maaalok. Wala silang may aalok eh. Medyo tuyot na yun. Medyo dagano na. Calling a spade, di ba? Medyo. Ikaw, Mark, anong basa mo? Do you think we're just messing around here and pinapatulan lang tayo ng media? 1 million views na yung pinost kong breaking. More than 2. Hindi, sinabi sa akin, paras lang yata tayo na informed source. Ikaw, Mark, sa tingin mo, ano magagagawa natin dito? Did you ever expect things we say here will drive the news cycle? Pati si Sara.
I'll ask you. Naalala mo, nagdedebate pa tayo Oh. over ICC noon, di ba? Oo, ayan tuloy. Di ba? Pero before going to the ICC and Pebbles and all of that, I want to ask you, Ronald, look at the press conference of Sara. It was very interesting. Parang triple speak ang ginawa niya. Diba? Sa isang banda, ayoko naman talaga mag-vice president. Hindi ang kawalan sa akin pag hindi na ako vice president. Ito biglang, nung tinanong siya, so you regret it? Ay, hindi. Kasi kung ano talaga siya, pag hindi ako vice president, yari ako ngayon. So tatakbo ka. Hindi naman ako tatakbo. Pero kailangan ko, like she was saying 10 things. And then parati niya sinasabi, andan lang ako for Visayas and Mindanao. And then patama siya kay BBM, pero patama rin siya sa Congress. Like, hindi siya triple speak. Ano yan? Because triple speak entails sophistication. So what was going on if it's not triple speak? Para Sabog speak. Hindi, baka mismo siya nalilito sa sinasabi. Iba yun. Right. Ikaw, Mark, what is your read of... you checked the... I posted some part, di ba, na nag-viral na. Dalawang nag-viral sa akin na naka 10 million views yung Urge, ERJJ na ano. At saka yung post ko kay Sara na hindi kawalan sa akin ng pagkawala ng Vice President. What is your read of that press conference? Di ba, Mark, triple speak entails calculation. Kaya gumagano. Calculation entails sophistication. Meron kang plano, na meron kang... Like I always say nga, ito yung chance for Sara to prove yung kanyang leadership eh. Kasi yung Duterte na kampo, lumalabas siya na yung tinitingnan eh. Parang tapos na yun. Hindi, pero what's ever left dun sa kampo nila, si Sara ang tinitingnan dahil siya yung inaasahan nila for 2028. So, she has to lead this. Kumbaga, yung dad niya, syempre, ang dami na ding problema, ang dami ding... So, I'm not sure if he's not capable of stepping up and... Halimbawa, binawi ko na yung sinabi ko several months ago. Sabi ko... Ano naman binawi mo? Hindi, sabi ko kasi noon na baka kailangan niyang paltan yung kanyang mga Mark, advisors. Baka kailangan mo i-reporter si Sir. Yes, sir. Kailangan niyang paltan yung kanyang mga speechwriter, kailangan niyang paltan yung kanyang mga advisors, strategies. Right. Tingin ko kahit sinong strategist, advisor, handler, speechwriter, mahihirapan. Susuko. Mahihirapan dahil... Matigas ulo. Hindi, tsaka issue na rito, katauhan eh. Mukhang gano'n na talaga yung katauhan niya eh. Right. Hindi na yun ma-manage, hindi na yun ma-influensyahan ng kahit sinong magaling na strategist at saka advisor. So, beyond redemption. Halimbawa yung exchange nila ni Senator Risa, yung simpleng tanong, di ba? Dalawang tanong lang yun eh. Simpleng tanong, tapos ganun yung pinopoliticize ng tanong. Tapos pinaliwanag niya, paano pinopoliticize yung tanong na lumalabas siya yung libro ang politicized. Hindi lang yun, di ba? Parang sinabi ni Senator Risa din. I was so amazed nung pinapanood ko siya. Anong pinagkagawa nito? What's happening? Nung una, di ba sinasabi ni VP Sara? She's a lawyer. She's a lawyer, di ba? I will surrender to the wisdom of the Senate. Di ba? Pagdating sa budget. Tapos nung tinanong na tungkol sa budget, you are politicizing. Hindi, yun nga eh. Hindi, ito yung nangyari, di ba? Patapos pa lang si Risa, let me make a rebuttal to your akbayan speech. And then biglang, ano po ulit yung tanong? Di ba? Gumano siya. Ano ulit po yung tanong? Tapos biglang si Risa, ano daw? Ganito lang tanong ko. Tapos biglang si ma'am, okay, I'll ask my assistant. Parang gano'n, back to naman. Meron siyang parang gano'n eh. Di ba gano'n yung mga troll ng DDS? Yung sobrang tangential. Bakit? What about? Ganun. Tapos biglang, anong relate? Di ba? Yung pumunta siya sa akin noong 2016 para humingi ng support. Parang ano kinalaman niya? How is that helping your case? As a lawyer, alam mo ibig sabihin ng non-sequitur. Yeah, para totally parang, irrelevant. Yung tanong nga, ano ba yung laman ng libro na isang kaibigan? Ayun tanong. Tapos ang haba na ng storya, parang MMK na. Meron ng 2016, dalawang beses ka natalo, gano'n. Daming mga sinasabi niya. Saka yung mga magulang nito mga bata, nabibigyan ko ng libro. No, sila yung boboto. Tapos puro pangalan ko yung nandun na binibigay. Did I hear right? So, what are you doing? Parang nilulubog mo yung sarili mo kumuloy. When Senator Grace po asked her, pwede baka paki-explain na lang kahit
maiksi lang. Tungkol saan ba yung libro? It's in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Tapos sa dulo, siya pala yung kaibigan. Oy, di ba meron siyang press con na may sa susunod na kabanata pag-usapan natin yung kaibigan. Pagtataksil Oh ng my God! kaibigan. She's not helping him! Pagtataksil ng Akala ko fake news yan. I couldn't believe really she seriously said that. Pagtataksil ng kaibigan, di ba? Nakakalat talaga yung PR team Imagine mo, tuturo mo sa mga kabataan yung pagtataksil ng kaibigan. I mean, what the heck? Pero taray, Ronald, the 10 million pesos ang books ni Madam ngayon. Ang laki ng budget. Tapos meron part dun sa book na na yung tunay na kaibigan, sa oras na pinakakailangan, ay nandyan siya. Tapos biglang picture niya, Taylor Swift concert. Tapos may sinasapak sa Taylor Swift concert. Pero favorite ko pa rin, isang kaibigan, nung parot, ni Kibaloy, at China. Sabi nung owl na dalawa. Isa naman, how to spend 125 million pesos. Grabe yung mga meme na yan. Tinanong si din sa TikTok ni Kumakala. Yung tinanong si Senator Trillanes, ano reaction nyo sa isang kaibigan? Isang kaibigan, sino yan? Si Michael Yang. Wow. Talagang binuksan mo yung sarili mo. Parang people couldn't believe, is she really saying? Diba? Lahat ka parang, wow, let's go. Diba? Grabe, pinagpiestahan na siya, no? I mean, this is no. Tapos marami pa mga botohan. Risa versus Sara. Yung botohan, talagang tambak no? It's not even close, right? Diba? Nakita ko yung meme na ginagawa nila na yung pictures of parang Pinoy and Digong together, and then Risa showing support to Sara because of the Davao terrorist bombing. Parang, parang, I'm not sure how, diba, Rona, di ko alam. Yung common source natin, alam mo ang explanation niya, they're really not meant for national politics. Pang local talaga. Feeling ko kahit sa Baguio sa amin, hindi opera yung ganun, pagtatawanan ka lang talaga. I mean, this is like it's not even Team B, it's like Team D, Team Z. Magaling naman si Mayor Magalong. Di kaya nga, pag sa Baguio mo ginawa yan sa amin, pagtatawanan ka na. Yung English mo pa lang, pagtatawanan yung grammar mo, yung pinagsasabi mo. Ang sinasabi ko din sa vlog parate, nung ito yung topic, kasi parang kinukutsa niya si Senator Risa na 2 beses natalo, tapos pag nanalo, humingi pa ng tulong niya. Ay, sinabi ko lang, si Senator Risa nanalo on her own. Wala siyang tatay na presidente. Yes, good point. Diba, sarili niyang sikap, sarili niyang hard work. Wala nang unity. Tapos ganun niya. Pero talagang napaka-capital letter na non-sequitur. Sobrang ewan talaga. What was that about? Do you think they could have a mental parang breakdown or parang nag-nervous breakdown to? Kasi there were parts dun sa press conference niya, binalikan ko parang napipikon na siya. Tapos biglang, pati asawa ko, ganyan, parang gusto niya magpabiktima, tapos biglang gumaganon siya, tapos biglang stay suma siya. Parang meltdown Oo, tapos, eto, kung kinalala ka, parang naging sikat, notorious ka dahil sa sapak ng ibang tao. Tapos biglang, yung rebranding mo, nagti-tree planting, isang kaibigan. May limit yung rebranding, di ba? Nagbabasa ng libro sa mga bata. Kaya yung iba gumawa ng anime na buhaya na kumakain ng parot. Diba, grabe, pinagpiestahan na naman ng tao, di ba? Isang kaibigan, buhaya at At simula pa lang yan. I'm sure. I mean, my engagement are up 20 times on Facebook. I'm telling you, like all-time high. And I cannot even believe it. Like, there's too much material. Like, relax. I mean, let me process this. Speaking of too much material, just when finally may time ako, ipopost ko na yung bagong album ni Alice Go na yung bagong album niya na tawag doon, yung bagong album niya na The One That Got Away. Biglang, shucks, nahuli pala. Nasira yung meme ko. The One That Totga, biglang, next, nahuli pala. Awanin, mag-awit tayo. Sa Catch Me If You Can? Ano bang papalitan natin sa album niya? Ano ba pag alam mo kay Alice umalis na si Go? Nakailang bansa na. Nakailang ikot na Pero ASEAN lang ginawa niya. Nag-Olympics siya Naga-Malaysia, Singapore. Bakit hindi siya kaya mag-China? At ang nag-inform sa ating Bureau of Immigration, Indonesia. Ibang bansa. Ibang Bureau of Immigration nag-inform sa atin. Ganun, kaya siguro galit na galit si President Bongbong. Heads will roll, di ba? Dahil
as far as our government institutions are concerned, hindi pa nakakaalis. No? Even si Michael Yang hindi pa nakakaalis. A month ago, pinag-usapan na namin So sabi ng lawyer niya, dito pa siya. lawyers, maniniwala ka ba sa Hindi lawyer? na lawyer ni May mga Kibaloy. pictures na Ano ba sila ng lawyer ni Kibaloy? Hanap buhay ng mga lawyers. Yes, Mark, you're saying. Hindi may mga pictures na yung si Alice Go is really nasa abroad. Pero yun nga, paano ba nahuli itong dalawa? Sino yung kapatid niya, si Sheila Go, Waping. At saka yung bata ni... Sila Waping. si Cassie Leong, Yung ex-human rights lawyer. si Whirlwind. Yung kasama niya sa PAGCOR, no? Correct. Yung nire-represent niya. Imagine, di ba? Gano'n ka, Papunta na tayo sa exciting part. Oh. anong pwedeng i-reveal? Hindi ka na naman itong si sinama, Cassie? Mark. Oo. Hindi ka naman sinama sa travels. Sa travels, hindi ka naman sinama, Mark. How I did think you yung feel? sa Sheila, may mga lumabas na mga before, merong mga ilang kumpanya, pinapangalan doon kay Sheila eh. Nakita ko yung merong mga, parang nagiging dummy siya minsan ni Alice. Yun yung mga lumalabas sa TikTok and sa online. Pero itong si Cassie, ito ang maraming alam. Ito ang involved talaga dun sa operations nung Siya yung lock to the puzzle, no? So, Oo, siya yung pwedeng, And oo. yun nga, Saka link bata, Bata yung si... Di ba? Paano yan? Cassandra. Bata in 20s eh. No, kasing Gen Z. Kasing edad mo lang. Wow. Parang nalilink yung Kapas tsaka yung Bamban na Galing. yung dalawa is talagang link sa isa't isa. Yeah. Because it's triads eh. Yung mga triads, integrated sindikato operations. yan eh. Oo. Kaya nga, maganda yung ginawa ng Congress na yung POGO, yung human trafficking, yung drugs, yung EJK, ay Quadcom. inuugnay-ugnay. Oo. Dahil usually, makakaugnay yan. Makakaugnay talaga. Makakaugnay talaga yan. Yung sa no? Parang never nangyari. Wala akong sinasabi na kaugnay yung Duterte government. Wala akong sinasabing ganun. sinasabi, oo. Sinasabi ko, itong mga Usually. sindikato, magkakaugnay. Mark, no? Mark, ang tawag ko dyan, supra committee. Supra committee. Yan ang pinaka supranational. Ang daming mga layers. I mean, Kaya barbers. baka nalilito na rin si Vice President. Ang dami Oo. nangyayari. Ang dami nangyayari. Kapatid, She mentioned that. Sabi niya. tatay, asawa, Spokesperson. Let me rebuttal. That's the politicization. That's the politicization of our... Lalo na yung mga reklamo niya, yung nakunan siya ng video sa airport, CCTV. Wala naman palang CCTV doon sa lugar na yun. So, private individual. Private individual pala So, ang biktima gumawa, na naman sila. no? Parang biktima parati mga Duterte, no? Parang... Bakit ganon? Baka walang maniwala. Meron naman siguro. Meron naman siguro. Parang ako, pag sinabi ko, biktima ako, hindi ko walang maniniwala. Hindi ako maniwala. I mean, wow, that's great. Pero let's be honest, medyo may problema talagang Marcos administration. Kibuloy at large. Teves, hindi ko na, nakabalik na ba? Hindi pa. Bantag, yung namin, Bantag. Cordillera. Oo. Akala ko 3-in-1 package deal nila. Tumakas pa si Alice ko. Yung Indonesia pang tumulong sa Michael Yang, no? Yeah, so, diba? Kaya galit na galit si Bibiyang Presidente. paya siya. Diba? Sampal sa mukha niya eh. Dahil yung kanyang mga Bureau of Immigration, ang sinasabi, as far as we're concerned, she's still here. Ayan na naman tayo. She's still here, no? So, what does it mean, Ron? Marami silang nabayaran kaya nakakalusot sila? Or they went through, I don't know, Catanduanes or somewhere else? Could be all of the above. No? Sinasabi nung BI, baka sumakay ng private plane. Kahit naman ang private plane, kinakailangan puntahan ng BI yun. Kinakailangan puntahan ng customs yun. No? So, hindi excuse yun. Paano ko yung narco style? Yung Backdoor. nagpa-fly, na back, exactly. Malaysia. Yung narco style. Iba na yun. Special ops na yun. Special ops, Pero sa no? Pilipinas, private Hindi, kung triad yun, special ops talagang gagawin nila, di ba? Yes, pero pupunta pa rin yan sa mga airport eh. At may record Eventually, ng mga airport yung